Magandang oras mga katiyats, mga katreasure hunter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron tayong pinuntahan dito. Ito'y isa sa ating mga kaibigan na ang kwento dito ay kampo din daw ito ng Hapon at dito na portion, dito na area. Nagtayo ng temporary na bahay ang isang opisyal ng Hapon diyan sa tabi ng creek. At isa pa ay ang katiwala sa lupang ito. Meron nga pala siyang foot marker yung kanina. Foot marker yan, ayan o. Left foot marker at sa kabila niya na merong triangle. Triangle marker. Yan ay mga remarkings yan. Katulad ng ganyan, hindi yan yung tinatak dyan or kinarb noong 1942. Yan ay ngayon na, bago na lang yan, siguro mga 5 years ago, 10 years ago, sa mga bumalik na kamag-anak ng nagbaon yan. Para pagbalik nila ay narimapping na nila yung lugar at narimarkings yung mga kahoy kasi siyempre nawawala na yung mga kahoy noon na minarkahan nila. Kaya tawag dyan ay remarkings. Completus ricados to, ayan o, bilog na may guhit sa baba. Anin sa itaas niyan ay napaka-perfect triangle. Sa likod nito ay left foot marker at merong guhit sa itaas. Ayan o, ayan ay nagsasabi ng layo yan eh. Mamaya atin ipapakita ang sarili naming technique paano pagkuha ng distance without using gadget. Halimbawa wala kayong detector, malalaman nyo rin ng distansya dahil sa mga guhit na yun. Okay, so kasama ko ang The Pendulum Man at saka ang may-ari ng lupa at ang katiwala. Isa pa na nagka-interest talaga dito ang may-ari ng lupa dahil sa napanaginipan ito ng kanyang katiwala dyan, yung kanyang caretaker ay nanaginip daw siya na tinuro sa kanya dito na niyog itong may left foot marker, pero hindi niya alam na meron palang left foot marker dyan, na meron palang triangle dyan, na meron palang bilog na signs, na panaginipan lang talaga niya na dito daw tinuro ng tao sa panaginip niya. Kaya ito gamitan namin ng dowsing, pendulum at locator. So ayan o, si Pendulum Man. So ito yung location na-locate ng pendulum, ito na area. So medyo sa panaginip ay isang dipa lang ang distansya. Sa panaginip ay mas malapit sa puno, sa punong niyog. Dito kay pendulum ay nasa dalawang, ayan o, doon galing, mga dalawang dipa or nasa 4 meters to 5 meters. Ayan yung triangle sa itaas o. Tsaka yung bilog sa baba at guhit, di ba? Ano ba yan, di ba? Mga katiyets. Yan, sign na yan. Okay, so napagandang sign yan eh. Okay, ngayon ako naman ang mag-detect kung pareho ba kami ni Pendulum ng ma-detect na area. Okay, shout out muna pala tayo sa ating mga kasama diyan. Baka napanood tong video, kumusta kayong lahat dyan, at sa mga katiyets natin na nanonood mismo sa oras na ito. Kumusta ang lahat at sana ay okay pa rin ang buhay nyo, buhay-buhay natin dyan kahit na napakalaking krisis dulot ng Iran, US-Israel war. Di ba mga kababayan? Ayon sa mga eksperto, 1 buwan na lang daw, konting tiis lang. At unti-unting babalik sa dating presyo. Kung babalik yung mga presyo kasi ang mga negosyante sa Pilipinas ay nagsamantala talaga yan sa kalagayan ngayon ng mundo. Grabe. So ito, nag-circle na, umikot na ang
pendulum. So diyan nga, ito na portion. Malakas nga lang ang hangin. So dito, ito na portion talaga. Harapan ng marker na niyog, nasa 4 meters ang distance. Mamaya gagawa tayo ng ilustrasyon ng mga signs kung paano na-locate namin yan. Walang gamit kanina, na-locate na yan sa treasure sign analysis lamang. Ang gamit ay pangalawang ano na yan eh. Pangalawang suhestyon ang gamit. At maganda, marami talaga kayo, mga 3 kayo na may mga gamit para kanya-kanya kayong pag-detect. At kung pare-pareho ang lugar na inyong na-detect na positive, so ibig sabihin yan ay malaking tsansa na nariyan nga. Kung pareho ang tinuturo ng kagamitan ng iba't ibang tao. So ayan yung tinuturo natin. Yan ay remarking. Sa itaas, triangle. Oh. Ato sa likod dito. Tayo ipahak dito likod. Di ba mga katiyats? Yung tinatawag na tangga, iba kasi ang itsura ng tangga diyan eh. Ang tangga ay hindi matulis ang ibabaw. Yan ay triangle na triangle yan eh. Talagang sinisil yan, no? Carbon box. Baka mga asawa away. Marites. Ni namangkon. So ito, subukan natin sa dowsing kung pareho nga ang ituturo. Ayan, so nag-ikis. Ayan, konting diferensya lang. Sa pendulum, mga 1 meter lang ang diferensya ng pendulum at dowsing. So pareho ng lugar. Ayan, diyan. Okay, so ito yung mga signs mga katiyats. Merong triangle. Ayan, perfect talaga siya, no? Ayan, inukit talaga siya. Kasi kung ito yung tangga, dapat ganyan ang itsura niya, Dapat nagaganon siya. Di ba, mga katiyats? Sino bang namang mag-aksaya ng oras diyan na ukit ng ganyan? Pero kanina, sabi ko nga, akala ko na to. Pero sa baba niya ay merong bilog tsaka guhit. So, treasure sign na naman. At sa likod niyan ay left side, make that left foot marker. So, ito yun, Ito yung triangle. Itong mga diyan, initak lang yan ng mga nakatayo diyan eh. Pero ito, di ba? Ito ay mata to eh. Kung saan nakatingin yan, diyan papunta. Ito yung distansya niya. Kaya kung sukatin to by inch, siguro nasa 4 inches. Kaya nagiging 4 meters ang distance. Kahit saan sukatin yan, kahit dito, 4 inches pa rin yan. Kung sukatin naman tong guhit, 4 inches din yan. So kahit walang kagamitan, malaman nyo na 4 inches galing, that 4 meters galing sa puno ang item. Ngayon, isa dyan sa pagkuha ng distansya, mga katits, ito yung sikreto. Ang pinakamataas na marker sa puno ng niyog, yun yung kunan nyo ng sukat. So ito lang yung gawin nyo. Anuhin mo yan, sukatin mo yung height ng triangle papunta sa lupa. So ito yung lupa. So ayan, so nasa 2 meters mahigit yan. So punta kayo ng 2 meters papuntang yung na-detect natin kanina. Kunting diferensya lang naman yun. Nasa 4 meters yun eh. Yung na-detect namin diyan sa harapan. Dito sa mga signs niya ay nagsabi na 2 meters ang triangle. Pero dito sa baba, kung kuna natin ng inch na measurement ay 4 inches tong mga
linya at saka distansya ng bilog sa linya. 4 inches, so 4 meters. Kaya dito ang tama eh. Ito ang tumama. Baka hindi nila ginamit ang triangle na sukatan, baka itong baba. Okay, sa likod naman ito yung harapan. So ang likod naman ito, ayan no, left foot marker. Nakaganyan no. Ika ulitin natin. Kaliwa ayan. Ayan no, nakaganyan yan no. Ayan. So left foot marker. So ayan, nakita nyo na iba't iba talaga ang merong baliktad, no? Mirror image. Kasi yung tayong titingin ito, dito to pupunta. Sa harapan, yun pala, doon sa, dito yun eh. Dito na banda yun. Papunta pala sa opposite niya. So ito yung harapan, ibig sabihin doon yan pupunta. Layo na. Kahit sukatin natin to, ito ay nasa ano lang to eh, mga 5 inches. So ang 5 inches, medyo lagpas siya konti sa na-detect namin, pero dito pa rin yun na portion. Ayan, ba nakita niyo mga katits, dubli-dubli yung mga remarkings ng sign, no? Sa harapan, merong triangle, bilog at guhit. Dito naman ay merong sa likod, footmark. So gumamit sila ng tatlong signs na inukit dyan sa puno. Kanina hindi namin yan napansin gaano kasi akala natin ay ano lang, di ba, hindi treasure sign. Pero kapag marami na ang makita nyo sa niyog, 3, 4 na marka, yan ay mga remarkings. Yan ay hindi minarka noong 1942, 1943. Yan ay bago. Siguro mga 5 taon, 6 na taon, 10 taon ang nakaraan, ay may dumalaw dito na lugar na mga Hapon o Koreano at nag-remapping sila. Ni-remap nila. Meron silang dalang mapa niyan eh. Pero nang makita nila na nawala na yung mga marker na ginawa noon, kaya gumawa sila muli ng mga remarkings na bago. At ang tanging makikita, mga punong niyog, kaya sa punong niyog nila ginagawa. Kaya nakikita natin yan. Kaya, ang iba kasi nagsabi, batang-bata pa yan na puno, hindi pwedeng marker yan ng Hapon. Hindi nga yan marker. Pero yung mga remarkings dyan ay sa Hapon yan. At yan ay mas accurate yung bagong remarkings nila. Okay, so yan lang ating analysis mga katiats. Positive ang napanaginipan ng ating kaibigan dyan. Positive ang lugar mismo malapit sa kanyang panaginip. 1 metros na lang yata eh. Yung tinuro sa kanya ng tao sa panaginip. Hindi namin alam, nandyan eh. Di ba? Pinabayaan lang kami kung saan dyan. Basta dito na area. So, nahanap pa rin siya ng mga ating mga kagamitan. Mga katiyads. Kaya believe talaga ako sa pendulum at sa dowsing kapag ang gumamit nito ay gifted na. Ibig sabihin ng gifted ay parang meron nang gumagabay sa kanya. Ay talagang makahanap. Okay, so practice lang kayo dyan sa gustong magiging eksperto ng mga pendulum at dowsing. Hindi yan isang araw, hindi isang linggo na mamaster nyo. Through experiences, through the years. Maraming taon yan, mga kababayan. At kapag na-master nyo na yan ay parang natural na lang talaga gamitin yan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat.